Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point po ulit tayo. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nag-apply kay MoneySnap Safe Credit Loan na madadownload po sa Google Play Store. And meron nga po siyang SEC registration number. Released on December 27, 2024, updated on August 22, 2025. Actually, parang familiar siya sa akin guys. Yung kanyang ad sa Google Play Store, parang nakita ko na to nung parang bago lang guys, bago lang. Updated on August 22, 2025, parang pinalitan lang guys yung kanyang pangalan ha. Let's see, and tiningnan ko nga po sa Check with Sec website ang kanilang SEC registration number, and ito ang kanyang company details guys. E-Lending, Lending Incorporated, date registered July 26, 2019. So, let's see guys ha, kung sino ba talaga to, kasi parang nakita ko lang to nung nakaraan, iba ang kanyang pangalan guys, parang nagpalit lang ng pangalan. So, dinaload ko nga po si MoneySnap sa Google Play Store dahil nakita kong bagong updated lang po siya. So, kailangan ko nang mag-agree. Kailangan nating mag-agree sa kanilang hinihing permission na ma-access ang ating SMS, camera, installed application, device data, location. And after mo agreehan lahat yan guys, itong bubungad sa iyo, MoneySnap. Philippine users with good credit can apply for a loan of up to 50,000 pesos. Interest 0.05%, term 91 to 360 days. Let's see guys kung totoo ba to o charot-charot lang na naman. Apply now. So dito, mag-i-input ka na ng cellphone number na gusto mong gamitin guys, and magpa-pop up ang mga cellphone number na naka-insert sa iyong cellphone. Pipili ka na lang guys. And just a quick reminder guys, para sa mga baguhan pa po sa online lending apps, please kindly read the video description guys, kasi lahat ng kaya kong ibigay na advice and tips is nilagay ko na po sa video description guys, para hindi na po masyadong mahaba ang ating video, no? Kasi hindi naman lahat baguhan sa OLA. Meron dyan gusto lang silipin kung paano applyan ang mga online lending apps. So para sa mga baguhan guys, please kindly na lang guys, kindly read the video description para sa inyo po yung mga tips ko dyan, and friendly tips lang naman guys ha, friendly advice and tips. So ang nagpadala ng OTP ay si Pocket Cash. And then after entering the OTP, ito na guys, kailangan mo na lang answeran to, reason for loan application. Ready na yung kanyang guys, ready na yung answer dyan, ready made na yung mga answer guys, pipili ka na lang, mabilis lang. Reason for application, required loan amount, do you have a credit card? Kahit wala akong credit card, nagsabi ako ng 1. What is your occupation? What is your occupation? Kinulang ng R. Sabi ko sa inyo guys mga OLA na to hindi lang ako yung mali-mali, sila rin mali-mali. You know, kulang ng R. What is your occupation? Whatever. Personal daily consumption, family daily consumption, digital product consumption. Ano to? What the fuck? Ngayon ko lang napansin. Sorry guys. Ngayon ko lang napansin itong mga ito house tenancy, medical cost. Ngayon ko lang napansin itong mga to. Basta inanseran ko lang ng inanseran guys, kasi mabilis lang naman. Pipili ka lang kung anong answer mo dyan. Reason for loan application. Ikaw talaga Ria. Reason for loan application, pipili ka, personal daily consumption, family daily consumption, digital products consumption, houses tenancy, medical cost, pipili ka daw. Ikaw naman no. Pagkamali lang, kinulang ng R kinulang lang naman ng R ikaw naman. Ito na, required loan amount. So, pwede kang pumili guys hanggang 100,000 kung magkano daw yung kailangan mo. So, ang pinili ko lang guys is 0 to 5,000 lang. Pag mag-apply ka lang naman guys, dun ka sa pinakamababa. Kasi imposible ka namang aprobahan agad-agad sa maximum. Do you have a credit card? Yan, 1. What is your occupation? Housewife, student, fisherman, farmer, unemployed, freelance, retired, self-employed, minor, security guard. Yan, kailangan mabilis lang guys, mabilis lang. Madali nga, na-approve nga ako dito guys Let's see guys let's see kasi sa dami kong in-applyan, hindi ko sila matandaan guys Allow MoneySnap to send and view SMS messages. Yan, si Google. Umexit na naman tong si Google. Allow daw guys. Allow lang ng allow guys. Allow mo lang, pati location, allow daw. Enabling usage access. Enable mo lang guys. Basta ang sinasabi ko sa inyo, kailangan malinis yung cellphone na gagamitin nyo sa pag-a-apply sa mga OLA-OLA ha. Basta lahat ng kaya kong ibigay na advice and tips guys nasa video description na po guys, para hindi na po tayo masyadong mahaba, kasi hindi lahat ay may mahabang pasensya sa mahabang video. Are you married? Your education? Where do you live? Detailed address? Who owns your property? Your email contact? So ready made na yung mga answer dyan guys. Ito na lang yung imamanual mo, detailed address tsaka your email contact. Yan, ready made na guys. Meron dyan unmarried, married, divorced, widowed, primary school, junior high school, professional diploma, bachelor degree. Yan. Your relationship. Dalawa lang guys yung hinihingi niyang reference contact. Kaya nyo nang diskartehan yan guys ha.
Siguro naman guys is yung ibang videos ko is, yung mga previous videos ko guys is napanood nyo na. So hindi ko na ulit-ulitin guys yung mga advice ko guys ha. Okay, para hindi kayo naririndi. Backup phone numbers, hindi ako nagbigay guys. Optional ang backup phone numbers. Facebook account optional, Viber account optional. So hindi ko binigay lahat yan guys. Nagbigay lang po ako ng dalawang contact reference. Ha? Sa contact reference pwede kang pumili father, mother, brother, sister. How do you brush your teeth? Yan. And then facial recognition na, selfie na guys, and then ID, select ID. Where's the IDs? IDs. Ito ang ID niya guys, UMID, SSS, passport, driving license, PRC, postal ID, national ID, electronic and physical card, GSIS. So, ang ginamit ko guys is yung lumang PhilHealth ko na dinikitan ko ng picture. And then, imamanual mo guys, imamanual enter mo yung ID number mo, ID information, double check mo guys kung tama. And then after that guys, after the ID guys, ito na-approve ako sa 1,000 guys. At ito, agad-agad mo naman talagang manonotice guys, ang service fee niyang 330. So let's see the details guys. Sa service fee 330 guys, pindutin niyo po yung arrow doon, no? Yung arrow sa gilid para makita niyo po yung complete details ng loan terms. Ayan, ang repayment mo daw guys. Yan, may kamukha. Marami silang kamukha. Repayment, nadidistract ako guys kasi may mga ganito na akong content sa previews. Repayment amount 1,076. And 7 days lang siya guys, 7 days. Repayment amounts 1,076, 7 days lang guys ha. And then sa 1,000 na approve guys sa akin is ibabawas na po yung 330 na service fee. So malinaw na 1,000 minus 330, magkano yun guys? Yun ang matatanggap ko. Ganun talaga yun guys, ibabawas talaga nila yung service fee. Ibig sabihin hindi ko buong matatanggap yung 1,000 pesos and ang ibabalik ko for 7 days is 1,076. Ito ang kanyang terms guys. Meron siyang up to 6 terms na piso. After 7 days na maibalik mo ng buo yung 1,076 guys, yung mga next terms na guys is piso. May sense ba guys? Ayan po si Money Snap na mayroon akong approve na 1,000. Nakakabulol yung mga ganitong ola no? Dito ako nabubulol sa mga ola na to eh. Meron akong approve amount na 1,000. Nagpapautang siya ng up to 50,000, interest 0.05%, term 91 to 360 days. Ito bang ads nila na to is tumutugma ba doon sa na-approve sa akin na 1,000? Anong masasabi nyo guys? Ang masasabi ko lang guys is hindi ako papatol sa mga ganitong ola guys. Okay? Ang ilong ko talaga. Hindi makapaghintay. Yun lang guys ang masasabi ko. Hindi po ako papatol sa mga ganitong ola. So, ang may advice ko sa mga inosente pa sa mga online lending apps or ola-ola na nagkalat sa mga social media, play stores, ingat-ingat po sa pag-a-apply, ingat-ingat po sa pagbibigay ng mga reference number, sa mga personal information, ingat-ingat po. And again, huwag niyo pong gagamitin yung mga cellphone and Gmail address po na ginagamit niyo sa mga importanteng bagay like digital banks, digital wallets, affiliating, ganun yun eh, source of income. Yung mga naka-registered po dyan, huwag niyo pong gagamitin sa mga. In short po, para hindi po ako paulit-ulit, i-separate niyo po yung mga gagamitin yung cellphone number and Gmail address sa mga ola-ola po. Okay po, see you on my next videos. Thanks for watching guys.